Hassle sa mga bagong mag-asawa at kanilang mga bisita kapag umulan sa araw mismo ng kanilang kasal. Pero paano kung imbis na ulan, mga host ng bumbero ang magpapaulan sa inyong pagmamahalan? It's raining love sa kasal ng isang firefighter sa Batangas. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. Nahanap mo na ba ang iyong the one? O hopya ka pa rin ba hanggang ngayon? Gaano ba kahaba ang list mo ng criteria for judging para sa perfect partner? Choosy yarn! May nakilala kami sa San Pascual, Batangas na aminadong may listahan din ng mga katangian daw na hinahanap niya sa kanyang potential partner. Why not? Inuuna ko palagi kung matangkad. Kasi Anong height yan? Basta mas matangkad sa akin. Tapos, ano pa ba? Since hindi naman ako kaputian, medyo morena lang din. Tapos, kasi hindi ako masyadong blessed sa nose, edi dapat matangos yung ilong niya. And the list goes on and on. Sino kaya ang makakakompleto sa checklist ni Christine? Sa loob ng 6 na taon, marami na raw ang mga ka-talking stage at dating stage ni Christine. Struggles rin daw na maramdaman ang hinahanap niyang spark. Miss Christine, paano mo nahanap yung the one? Ito muna, yung seaman. May seaman. Nakaka-chat ko siya habang nasa barko, kaya lang parang days kasi yung gap minsan, wala daw signal, ganyan-ganyan. Hindi kami nagtagal mag-chat, hindi na kami nagka-chat. Parang tumigil, nag-stop na doon. Out of Nords, hindi na kami nagkita nung umuwi siya. Tapos meron din engineer. Chat din. Tapos yun, nag-agree din kami na mag-meet. Kumain kami, ganyan. Tapos after noon, parang wala na ding nangyari. At dahil fail ang kanyang mga nakachat online, naisip niyang love is sweeter the second time around. Meron akong ex nung high school. Siya yung first. Okay. So, parang nag-reconcile kayo? Oo, para kaming nag-reconcile. So parang nanligaw ulit siya. Naka 3 months yon, medyo matagal. Kaya lang hindi rin naging kami. Umabot kami sa point na yung hinahatid sundo na niya ako sa work. Na-meet na siya ng friends ko. Kumain na kami kasama ng friends ko. Pero hindi ko alam parang all of a sudden, minaramdaman ako na parang hindi pa kami. So sabi ko, stop na. Nung time na yon, syempre nasaktan siya, nasaktan din ako. Kasi ang tagal na 3 months. Umabot din siya sa punto na sinubukan ng swipe right, swipe left sa online dating. Until parang napatry na ako mag-dating app. Nag-dating app ka na? Oo, nag-dating app ako. Kasi nung time na yun, dun sa work namin, parang tinatry siya ng lahat. So, trinay ko siya. Minamit din ako. May mutual friend kami niya noon, pero hindi alam nung mutual friend namin na nagkita kami. Parang ganon. Tapos, nag-abroad din siya Sabi niya sa akin, bago siya umalis, i-wait ko daw siya. Okay. Parang, ba't kita i-wait? Okay. Kasi first meeting pa lang natin, tapos i-wait na kita. So, hindi na kami na nag-usap na din. Dahil bigo sa makailang beses na pagkakasawi sa pag-ibig, nag-focus muna siya sa kanyang licensure examination for teachers noong mga panahong iyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tila lumipat na ang pana ni Cupido para panaing si Christine. So yung friend ko po na yon, co-teacher ko siya before, dun sa school na pinagturuan ko. Yun yung time na nireto siya sa akin. I-chat mo kaya? Busy pa ako. Yan, ikaw mag-reply. Ito na nga yun Magte-take na kami the day before ng exam ng LET. So, magkasama kami sa hotel. Yan. So, nakita ko yung phone niya ng picture ng lalaki and nakita ko, nakamukha nung kumpare ko nga. Sabi ko, huy, kilala ko yung pwede kitang ireto dito. So, yun nga, tinawagan ko kagad para maireto sa kanya. And sabi naman niya, sige, ipa-add mo yan sa akin at pagkatapos natin mag-exam, baka naman. Noong gabing iyon din ay nag-send agad ng friend request ang mysterious friend ni Glenn kay Christine. Pero si Christine, dead mo sa friend request dahil licensure exam ang priority. Hindi siya sumagi sa isip ko kasi sobra akong focus dun sa exam. Parang
wala pa walang room for kilig that moment. Ang ginawa ko lang, parang grinab ko lang yung opportunity kasi merong ino-offer sa akin. Pero wait lang. Ito namang si Mysterious Guy ay tila narinig ang hiling ni Christine. Dahil ito naman daw ay very much willing to wait. Green flag! So parang sinasabi ko lang sa kanya na busy ako, may klase ako. Pero hindi talaga? Hindi talaga, oo. Kahit minsan vacant naman ako, kaya tapos na yung klase ko, hindi pa rin. Magkaklase pa ako nung sunod, tapos ako pa siya i-reply. Hinahayaan ko siyang maghintay kasi tinetest ko nga kung hanggang saan siya tatagal, ganyan. Dahil porsigido raw ang ating mystery guy, napagpasyahan na rin ni Christine na finally ay makipagkita ng personal dito. Saan kayo nagkita? Kumain ba kayo? Nanood ng sine? Nag-meet Nag-park? kami sa terminal ng bus para pumunta sa Lipa City. So, kabilang bayan yun. So, yun. Kumain lang kami. Mall, ganyan. Pogi siya. Kaya siguro din kami umabot sa parang pagkikita ulit, nagkita ulit. Kasi nga, pogi naman nga. May itsura naman nga. So, yun. Sama lang tayo. Tsaka, hindi man, parang hindi kasi ganun naging ka-memorable din yung unang date namin. So, nasundan pa siya kasi parang getting to know stage pa lang din naman. So, over the years, Miss Christine, napatunayan ba na siya yung ideal one? Oo naman. Napatunayan niya na siya talaga yung ideal one for me. Mysterious Guy reveal. Ang chef sa Riyadh na si Kim. Halos kauwi niya lang daw nung mga panahon na inireto sa kanya si Christine. Hindi ko tanda kung video call or magka-chat kami. Tapos nag-send na lang siya ng picture sa akin na magkasama sila. Niloloko pa, baka girlfriend mo yan. Hindi raw, re-reto raw sa akin. Yun. Dahil sa successful na career life ni Christine, napansin ni Kim na matumal mag-reply si Christine sa messages niya. Red flag? Parang wala yata itong balak mag-ano sa akin. Kaya sabi ko, nag-search pa ulit ako na ibang mga ka-chat. Nakailang ka-chat ka nung mga hindi nag-reply si Christine sa'yo? Para may isa lang din ako nakaka-chat noon. Pero nawala na rin. Tapos yun, hanggang sa napalimit na nga aming pag-chat, di yun, siya na lang. Bakit si Christine yung tsinaga mong i-chat kahit bihira siya mag-reply sa'yo? Masayang kausap. Kahit matagal mag-reply. Masaya siyang kausap. Tsaka nung nag-meet na kami, okay kasama. Talagang parang ang maganang loob ko. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Sa'yo'y nagkagusto, sa'yo'y nagkagusto. Ito ang naging hudyat kay Kim para suotan na agad si Christine ng promise ring kahit hindi pa sila opisyal na magkasintahan. And the rest is history. February 14, 2019. Opisyal silang nagpalit ng status from single to in a relationship. Tulad ng ilang relasyon, sinubok din ang pagsasama ng dalawa. Dahil isang OFW si Kim, nahirapan sila dahil naging long distance ang kanilang relasyon. Pero sa kabila nito, nananatiling maalab ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Dahil nagdesisyon si Christine na huwag nang ituloy ang pagiging teacher, may plot twist din ang kanyang career. Oktubre 2020, nagsimula ng training si Christine sa Bureau of Fire Protection. Female firefighter. Astig! Bawal gumamit ng cellphone habang sila ay sumasailalim sa training, kaya naging limitado ang kanyang komunikasyon kay Kim. Sa gabi lang daw sila pwedeng gumamit ng telepono, kaya sinusulit nila ang limitadong oras na sila ay makapag-usap online. Sila na kasi tuwing gabi, syempre OJT kami, tuwing gabi kanya-kanya kaming kausap sa mga boyfriend, girlfriend, yan. Tuwing gabi, yan, sila nang magkausap niyan gabi-gabi. Paglabas daw ng OJT training ni Christine, hindi na raw nagsayang ng oras pa si Kim. Paano mo pinlano tong proposal? Ano yun? Halos hindi na surprise proposal yun kasi binubuksan niya yung phone ko. Alam niya, bumili ako ng engagement ring. Alam niya.
Bakit niya binubuksan cellphone mo? Balik tayo. Bakit niya binubuksan cellphone mo? Mabuting ting. Laging hihiramin. Bigay ko na nga yung password ko. Ay hindi naman ako nakapag-delete ng Surprise sana. yung kasi nag-chat ako doon sa binilhan ko ng Di nabasa nga na ako bumili nga ng engagement ring para sa anniversary namin. Doon ako nag-propose sa kanya. Mag-aaway pa nga kami eh. Para lang hindi kami mag-aaway, binigay ko na yung ring. wala nang bonggang proposal. Kasi tutupakin na naman, pag-aaway na naman, bigay ko na nga yung ring. Pagkatapos mag-propose ni Kim, agad silang nagsimulang mag-ipon. Kaya panandaliang bumalik sa Riyadh si Kim. Nais daw paghandaan ni Kim ang kanilang kinabukasan, hindi na bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa. Pero kahit gaano daw kahirap, handa nilang harapin ang kinabukasan basta sila ay magkasama. Iniling sa buwan, kamay mo'y aking mahawakan. Ikaw lamang, sinta. Malas daw kung sa mismong araw ng iyong kasal ay uulan. Pero sa kasal ni Christine at Kim, tila biyaya ang bawat patak ng tubig na mula sa water salute ng BFP. Ang water salute ay isang pribilehiyo para sa mga kawani ng BFP. Literal na naligong bagong kasal. Sa bawat araw na dumaan, mukha mo'y di makalimutan. Hiniling sa buwan, kamay mo'y aking mahawakan. Ikaw lamang, sinta. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. Hindi naging madali para kay Christine na mahanap ang tamang tao para sa kanya. Pero isa lang ang napatunayan nilang dalawa. Kapag para sa iyo ang isang tao, tadhana ang gagawa ng paraan para kayo ay makapagtagpo. It's raining love. Ikaw lang sinta. Ikaw lang. Ako si Anjo Perdiera, kasama sa iisang brigada. Nagsasabing, Sana all, no?